Na-realize ko na pakonti ng pakonti yung friends ko. Cutting of people is na-realize ko na hindi pala siya mali. Hi guys, welcome to my podcast. Hindi ko alam kung kilala niyo ako. Wala naman akong pakialam kung hindi niyo ako kilala. Ang mahalaga, pagod na ako in this life. So ayun, tayong mga normal na tao, how we deal life so far, di ba? Lalo na tayo mga nasa 20s ngayon, paano na ba tayo makipag-friends or how we interact with our friends? Kasi 'di ba before, totoo naman nung mga during our high school days, ang dami nating friends. Ang dami nating circle of friends. Talagang kasama natin. Halos hindi na tayo nag-i-stay sa bahay ng matagal kasi we always have time with our friends. Mula umaga, tanghali, hapon, magkakasama tayo ng mga friends natin. We do so much things, lalo na talaga yung mga kalokohan, andyan yan. And afterwards, so andito na tayo ngayon sa ating 20s or talagang nag-mature na talaga tayo. So na-realize ko na pakonti ng pakonti yung friends ko. And nung una sabi ko, is it normal or is there something wrong sa sarili ko or sa akin kung bakit parang kumukonti na yung kaibigan ko Pero na-realize ko throughout my experience talaga na I think it's normal na you outgrow people. Talagang magkakaroon na kayo ng iba't ibang values, iba't ibang dreams in life na hindi na align, hindi na katulad dati na sa bawat laro na ginagawa nating mga magkakaibigan, we have the same tactics on how we're gonna win in that particular game ng mga bata tayo. Pero ngayon, ibang-iba na, di ba? So, na-realize ko na normal lang pala yun. Pero sobrang nahirapan ako nitong ngayong 20s ko is sa pag-cut off ng people or ng mga friends na dating talaga namang sobrang malapit sa akin. Pero na-realize ko, sobrang gaan pala na pag magka-cut off ka kasi ng people, it's not just dahil galit na galit ka sa kanila. Siguro ginagawa natin, we cut off people, it's for ourselves na para mas lalong gumaan yung pang-araw-araw. Kasi sobrang hirap na dito di ba? Sobrang hirap na everyday, ang dami na nating problema. Parang bigyan naman natin yung sarili natin ng konting kapayapaan. And with that, cutting off people is na-realize ko na hindi pala siya mali, hindi mo kay question yung sarili mo na bakit hindi mo na siya friends, bakit hindi mo na siya kasama. Parang sinisisi ko pa yung sarili ko na baka may mali sa'yo, baka ikaw. Pero na-realize ko na walang mali if you're gonna cut people or cut people off in your life. Alam mo yung mali, yung i-continue mo yung relationship mo sa kanila kahit alam mong toxic na, kahit alam mong sobrang draining na siya, hindi na yung same ng ngiti or tawa na meron kapag kasama sila, di ba? Yun yung mahirap yung magpanggap ka. And siguro yung natutunan ko ngayon 20s na sobrang brave ko na sa mga decision lately na okay lang, I have to let go those people kahit alam kong sobrang importante nila sa akin. Kasi, di ba, yung reason ng pag-cut off din naman natin minsan, kinut off natin sila dahil binigyan nila tayo ng dahilan. And isang dahilan pa is, kinut off nila tayo ng una. Sila yung una ng cut off sa atin. So, eventually, ma-figure out natin na, okay, instead of chasing those people, instead of, wasting my time to rebuild the friendship, I think it's time for us to focus on ourselves talaga. And masaya naman ako na hindi na ganun karami yung friends ko, hindi na ganun karami yung nakakasama ko during those moments. Pero ngayon, sobrang nakikita ko na sobrang peaceful ng life ko recently. If may problem ako, I just pray. I just talk to my closest friends. If may mga victories ako, sila rin yung nandyan, di ba? So, dati kasi, ang dami nating struggles, sa dami nating friends, ilan lang dun yung sasamahan ka. Pero, during those victory or during those kasiyahan na meron ka, andyan sila, ang dami-dami nila. Pero, ngayon, talagang makikita mo na, okay, sasamahan ako ng taong to through hardship, through the victory na makukuha ko.
Pero iilan na lang yun, iilan na lang sila. And that's life. So, yun yung natutunan ko ngayon. So, ewan ko, bilang normal na tao, katulad nga sabi ko, normal na tao lang din naman ako, kaya ako inopen tong podcast na to, is baka merong isang tao na nakaka-relate sa akin na ganito rin, or maraming taong nakaka-relate. And, ayun, natutunan ko lang, katulad ng palagi kong pinapakinggan na podcast, sa favorite podcast ko na si Joy Spring, is to always have gratitude. Na when people trying to destroy you, oh, be grateful. Because yung mga tao nag-aaksaya ng oras sa'yo, ibig sabihin, there's something in you. If people are rooting for you or for me, I'm so grateful kasi may nakikita silang maganda sa akin na sometimes parang feeling ko normal lang naman akong tao, di ba? And if that two scenarios, magkasabay sila, may taong dinedestroy ako, may taong masaya sa akin, I'll still be grateful because, oh my God, pinag-aaksaya nila ako ng oras because there's something in me or there's something na talagang, baka may wow ako. Di ba? So, ayun, parang I deal with cutting off people na nakikita ko siya as para mag-grow ako, nakikita ko siya as betterment, nakikita ko siya as opportunity to love myself even more. So, kaya wag tayo matakot mag-cut off ng people, ng kaibigan. Matakot ka, mawala yung ikaw, mawala yung sarili mo. So, don't you ever forget to love yourself even more. Yung friends, totoo, tama nga talaga ang mga magulang natin sa Mahal friends. Andiyan lang sila during those happy moments. But those moments na nahihirapan ka, you're crying, and only the four sides of your room ang nakakakita sa'yo, wala sila doon. Pero right now, I'm happy kasi may ganito akong mindset. Because of my experience throughout the years, I'm happy that I'm no longer part of those circle of friends. I'm no longer friends to that specific person na kinat off ko, di ba? So, laban.